Magandang araw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang mga mainit-init na galawan sa mundo ng PBA, lalo na pagdating sa mga posibleng player movement na talaga namang ikinagugulat at ikinakakilig ng mga fans. Marami sa atin ang sabik malaman kung sino ba ang lilipat, sino ang mananatili, at kung sino ang bagong magiging mukha ng ilang mga kilalang koponan. Isa-isa nating isa-isahin ang mga bali-balitang ito, simula sa posibleng paglipat ni Terrence Jones patungong San Miguel Beermen, ang interest umano ng Ginebra kay Jordan Hedding, at ang mga usap-usapan tungkol kay Jeremiah Gray na baka mapunta naman sa GND. Kaya simulan na natin ang pagtalakay sa bawat isa. Isa sa mga pinag-uusapang galaw ngayon sa PBA ay ang posibleng pagkuha ng San Miguel Beermen kay Terrence Jones para sa Import-Laden Conference. Kilala ang Beermen sa malalim na lineup pero mukhang gusto pa nilang dagdagan ng isa pang puwersa. At kung si Jones nga ang mapili nila, siguradong mas lalalim pa ang rotation ng team. Tila seryoso ang koponan sa paghahanap ng import na kayang magbigay ng instant impact, at isa si Jones sa mga unang pangalan na lumalabas sa usapan. Kung babalikan ang naging laro ni Jones sa PBA dati, malinaw kung bakit siya pinagkakaguluhan ulit. Kaya niyang umiskor mula sa loob at labas, kumuha ng rebounds, pumasa, at magdepensa. Hindi siya one-dimensional na player. May disiplina siya sa court at marunong mag-adjust sa sistema ng team. Isa siya sa mga import na hindi nangangailangan ng mahabang adjustment dahil alam na niya kung paano gumalaw sa ganitong klaseng liga. Bagay ang laro niya sa style ng San Miguel. Marunong siyang makisama sa mga veterano at hindi rin siya natitinag sa pressure. Kung siya nga ang mapili ng Beermen, madadagdagan sila ng opensa at depensa. Hindi lang siya scorer, may leadership din siyang pwedeng iambag sa mga crucial moments. May presence siya sa court na hindi madaling palitan. Isa pa sa lakas ni Jones ay ang consistency. Hindi siya pabago-bago maglaro at palaging may impact. Alam niya kung kailan umatake at kailan magpasa. Ganyan klaseng import ang hinahanap ng mga contender. Kung siya nga ang makuha ng Beermen, mas magiging solid sila mula umpisa hanggang dulo ng laro. Kung matuloy ito, tiyak na mas magiging exciting ang import conference. Si Jones ay may skill, experience, at leadership na swak sa sistema ng San Miguel. Sa team na puno ng talent, mas lalo pa siyang lalabas. Posibleng siya ang maging susi sa isa na namang malalim na playoff run ng Beermen. Tila may interes ang Ginebra na makuha si Jordan Hedding mula sa katropa, at hindi na nakagugulat kung bakit. Kilala si Hedding sa husay niya sa shooting, lalo na sa 3-point area. Kung mapunta siya sa Ginebra, siguradong madadagdagan ng isa pang matibay na opsyon ang kanilang opensa. Swak na swak ang laro ni Hedding sa sistema ng Ginebra kung saan importante ang galaw sa loob at labas ng court. Bukod sa shooting, may disiplina rin sa laro si Hedding. Marunong siyang magbasa ng sitwasyon, alam niya kung kailan siya titira at kailan ipapasa ang bola. Hindi siya nagpapilit at alam niya kung paano makibagay sa mga kakampi. Mahalaga ito sa isang team na may mga established na players. Hindi siya type ng player na magdadala ng gulo sa rotation, kundi magbibigay pa ng balance, may effort din siya sa depensa. Kahit hindi siya kilala bilang lockdown defender, nagbibigay siya ng hustle sa bawat play. Kaya niyang dumepensa ng guards at tumulong sa switches. Sa team na tulad ng Ginebra na kilala sa effort at disiplina, tiyak na papasa si Hedding sa ganung kultura. Hindi siya flashy, pero ramdam ang presence niya sa court. Isa rin sa lakas niya ay ang pagiging composed. Hindi siya natataranta sa pressure at kayang umiskor kahit dikit ang laban. May kumpiyansa siya sa tira, pero hindi rin siya madamot. Ganyan klaseng player ang gustong-gusto ng coaching staff dahil maaasahan sa crucial moments. Kung sakaling mapunta siya sa Ginebra, siguradong lalalim pa ang lineup nila. Hindi man superstar sa stats, pero malaki ang impact ni Hedding. Isang player na kayang magbigay ng spacing, effort, at stability sa loob ng court. Isa sa mga pinag-uusapang pangalan ngayon ay si Jeremiah Gray na maaaring mapunta sa GND kung sakaling bitawan siya ng Ginebra. May mga ulat na nagsasabing nagiging usapin ang kanyang injury history, kaya maaaring magbago ang plano ng Ginebra tungkol sa kanya. Pero kahit ganoon, marami pa rin ang naniniwalang magiging malaking tulong si Gray kung magiging malusog siya at makakapaglaro ng tuloy-tuloy sa kanyang laro. Malinaw na may potensyal si Gray na makipagsabayan sa mga top players sa PBA. Malaki ang katawan niya, mabilis, at may kakayahang mag-shoot mula sa labas. Marunong din siyang magdepensa, lalo na sa mga malalakas na kalaban sa kanyang posisyon. Kung maging malusog siya,
Swak ang kanyang style sa mabilis at pisikal na laro ng Giant. Malaki rin ang chance na maging epektibo siya sa Giant dahil posibleng mabigyan siya ng mas malaking pagkakataon doon. Sa sistema ng Giant na nangangailangan ng versatile na mga manlalaro na may sipag at galing, tiyak na may pwesto si Gray. Kaya niyang magbigay ng puntos, depensa, at enerhiya na makakatulong sa team rotation. Hindi naging madali ang career ni Gray dahil sa mga injury, pero hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa siyang ipakita ang kanyang tunay na galing kung mabibigyan lang ng tamang pagkakataon. Sa mga huling laro niya, may mga naipakita siyang husay na nagbibigay pag-asa sa kanyang pagbabalik, kung matuloy ang paglipat niya sa Giant. Tiyak na makikinabang ang parehong partido. Makakakuha ang Giant ng player na may talento at lakas, habang si Gray naman ay magkakaroon ng bagong simula para ipakita ang kanyang halaga sa liga. Maraming salamat sa inyong oras sa pagtutok sa mga usaping ito tungkol sa posibleng mga pagbabago sa mga koponan ng PBA. Mahalaga ang bawat galaw lalo na sa import conference kung saan nagiging mas matindi ang kompetisyon at mas marami ang inaasahan sa mga bagong manlalaro. Sa bawat hakbang ng mga teams, makikita natin kung paano nila pinaghahandaan ang mga laban para sa tagumpay, kaya't sulit na abangan ang mga susunod na balita at developments. Sa huli, ang pinakaimportante ay ang suporta natin bilang mga tagahanga dahil dito nagmumula ang lakas at inspirasyon ng mga manlalaro at koponan. Sana ay makatulong ang mga impormasyong ito para mas maintindihan natin ang direksyon ng liga at ang mga posibleng mangyari sa nalalapit na season. Hanggang dito na lamang muna tayo at asahan nyo na patuloy naming ibabahagi ang mga mahahalagang balita at updates na swak sa inyong mga interes. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na usapan. Magandang araw! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang mga mainit-init na galawan sa mundo ng PBA, lalo na pagdating sa mga posibleng player movement na talaga namang ikinagugulat at ikinakakilig ng mga fans. Marami sa atin ang sabik malaman kung sino ba ang lilipat, sino ang mananatili, at kung sino ang bagong magiging mukha ng ilang mga kilalang koponan. Isa-isa nating isa-isahin ang mga bali-balitang ito, simula sa posibleng paglipat ni Terrence Jones patungong San Miguel Beermen, ang interest umano ng Ginebra kay Jordan Heading, at ang mga usap-usapan tungkol kay Jeremiah Gray na baka mapunta naman sa Giant. Kaya simulan na natin ang pagtalakay sa bawat isa. Isa sa mga pinag-uusapang galaw ngayon sa PBA ay ang posibleng pagkuha ng San Miguel Beermen kay Terrence Jones para sa Import-Laden Conference. Kilala ang Beermen sa malalim na lineup pero mukhang gusto pa nilang dagdagan ng isa pang puwersa. At kung si Jones nga ang mapili nila, siguradong mas lalalim pa ang rotation ng team. Tila seryoso ang koponan sa paghahanap ng import na kayang magbigay ng instant impact, at isa si Jones sa mga unang pangalan na lumalabas sa usapan. Kung babalikan ang naging laro ni Jones sa PBA dati, malinaw kung bakit siya pinagkakaguluhan ulit. Kaya niyang umiskor mula sa loob at labas, kumuha ng rebounds, pumasa, at magdepensa. Hindi siya one-dimensional na player. May disiplina siya sa court at marunong mag-adjust sa sistema ng team. Isa siya sa mga import na hindi nangangailangan ng mahabang adjustment dahil alam na niya kung paano gumalaw sa ganitong klaseng liga, bagay ang laro niya sa style ng San Miguel. Marunong siyang makisama sa mga veterano at hindi rin siya natitinag sa pressure. Kung siya nga ang mapili ng Beermen, madadagdagan sila ng opensa at depensa. Hindi lang siya scorer, may leadership din siyang pwedeng iambag sa mga crucial moments. May presence siya sa court na hindi madaling palitan, isa pa sa lakas ni Jones ay ang consistency. Hindi siya pabago-bago maglaro at palaging may impact. Alam niya kung kailan umatake at kailan magpasa. Ganyan klaseng import ang hinahanap ng mga contender. Kung siya nga ang makuha ng Beermen, mas magiging solid sila mula umpisa hanggang dulo ng laro. Kung matuloy ito, tiyak na mas magiging exciting ang import conference. Si Jones ay may skill, experience, at leadership na swak sa sistema ng San Miguel. Sa team na puno ng talent, mas lalo pa siyang lalabas. Posibleng siya ang maging susi sa isa na namang malalim na playoff run ng Beermen. Tila may interes ang Ginebra na makuha si Jordan Heading mula sa katropa, at hindi na nakagugulat kung bakit. Kilala si Heading sa husay niya sa shooting, lalo na sa 3-point area. Kung mapunta siya sa Ginebra, siguradong madadagdagan ng isa pang matibay na opsyon ang kanilang opensa. Swak na swak ang laro ni Heading sa sistema ng Ginebra kung saan importante ang galaw sa loob at labas ng court. Bukod sa shooting, may disiplina rin sa laro si Heading.
Marunong siyang magbasa ng sitwasyon, alam niya kung kailan siya titira at kailan ipapasa ang bola. Hindi siya nagpapilit at alam niya kung paano makibagay sa mga kakampi. Mahalaga ito sa isang team na may mga established na players. Hindi siya type ng player na magdadala ng gulo sa rotation, kundi magbibigay pa ng balance, may effort din siya sa depensa. Kahit hindi siya kilala bilang lockdown defender, nagbibigay siya ng hustle sa bawat play. Kaya niyang dumepensa ng guards at tumulong sa switches. Sa team na tulad ng Ginebra na kilala sa effort at disiplina, tiyak na papasa si Hedin sa ganung kultura. Hindi siya flashy, pero ramdam ang presence niya sa court. Isa rin sa lakas niya ay ang pagiging composed. Hindi siya natataranta sa pressure at kayang umiscore kahit dikit ang laban. May kumpiyansa siya sa tira, pero hindi rin siya madamot. Ganyan klaseng player ang gustong-gusto ng coaching staff dahil maaasahan sa crucial moments. Kung sakaling mapunta siya sa Ginebra, siguradong lalalim pa ang lineup nila. Hindi man superstar sa stats, pero malaki ang impact ni Hedin. Isang player na kayang magbigay ng spacing, effort, at stability sa loob ng court. Isa sa mga pinag-uusapang pangalan ngayon ay si Jeremiah Gray na maaaring mapunta sa Guinea kung sakaling bitawan siya ng Ginebra. May mga ulat na nagsasabing nagiging usapin ang kanyang injury history, kaya maaaring magbago ang plano ng Ginebra tungkol sa kanya. Pero kahit ganoon, marami pa rin ang naniniwalang magiging malaking tulong si Gray kung magiging malusog siya at makakapaglaro ng tuloy-tuloy sa kanyang laro. Malinaw na may potensyal si Gray na makipagsabayan sa mga top players sa PBA. Malaki ang katawan niya, mabilis, at may kakayahang mag-shoot mula sa labas. Marunong din siyang magdepensa, lalo na sa mga malalakas na kalaban sa kanyang posisyon. Kung maging malusog siya, swak ang kanyang style sa mabilis at pisikal na laro ng Giant, malaki rin ang chance na maging epektibo siya sa Giant dahil posibleng mabigyan siya ng mas malaking pagkakataon doon. Sa sistema ng Giant na nangangailangan ng versatile na mga manlalaro na may sipag at galing, tiyak na may pwesto si Gray. Kaya niyang magbigay ng puntos, depensa, at enerhiya na makakatulong sa team rotation. Hindi naging madali ang career ni Gray dahil sa mga injury, pero hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa siyang ipakita ang kanyang tunay na galing kung mabibigyan lang ng tamang pagkakataon. Sa mga huling laro niya, may mga naipakita siyang husay na nagbibigay pag-asa sa kanyang pagbabalik, kung matuloy ang paglipat niya sa Guinea. Tiyak na makikinabang ang parehong partido. Makakakuha ang Nianti ng player na may talento at lakas, habang si Gray naman ay magkakaroon ng bagong simula para ipakita ang kanyang halaga sa liga. Maraming salamat sa inyong oras sa pagtutok sa mga usaping ito tungkol sa posibleng mga pagbabago sa mga koponan ng PBA. Mahalaga ang bawat galaw lalo na sa import conference kung saan nagiging mas matindi ang kompetisyon at mas marami ang inaasahan sa mga bagong manlalaro. Sa bawat hakbang ng mga teams, makikita natin kung paano nila pinaghahandaan ang mga laban para sa tagumpay, kaya't sulit na abangan ang mga susunod na balita at developments. Sa huli, ang pinakaimportante ay ang suporta natin bilang mga tagahanga dahil dito nagmumula ang lakas at inspirasyon ng mga manlalaro at koponan. Sana ay makatulong ang mga impormasyong ito para mas maintindihan natin ang direksyon ng liga at ang mga posibleng mangyari sa nalalapit na season. Hanggang dito na lamang muna tayo at asahan nyo na patuloy naming ibabahagi ang mga mahahalagang balita at updates na swak sa inyong mga interes. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na usapan.